Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, nabokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na Iyak naman dito ang mga kongresista. Lalo na po dito si Leila de Lima, Percy Tabi, at si Ridon. Kasama na rin si Luestro. Meron di umanong mangyayaring kudita diyan sa Kongreso. At ang papalit kay Bogie D ay si Gloria Macapagal Arroyo, na alam po natin ay kaalyado po ito ni Vice President Inday Sara Duterte at suportado po ang mga Duterte ni Gloria Macapagal Arroyo. Patay kayo dyan. So lalong magsiiyakan ang mga hinayupak na ito. No, ito po ang dinig-dinigan ngayon, bali-balita ngayon, napapalitan si Bogie D ni Gloria Macapagal Arroyo dyan sa Kongreso. At syempre, pag-usapan rin po natin ang buwelta ng kampo ni Vice President Inday Sara na si Attorney Paulo A. Panilo laban po dito sa mga kongresista. At ang ayon po sa naturang abogado ay bukya na nga ho itong mga kongresista noon, hindi pa po nila inayos ang sistema na impeachment laban kay Inday Sara, ay lalong mabubukya po sila muli ngayon. Kasi nga, di ba, pumalag po itong mga kongresista sa impeachment, sa petisyon ni Vice President Inday Sara diyan sa Korte Suprema. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At syempre, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Huwag niyo pong kalimutan. Pa-subscribe din, reserve channel po natin. Nasa labas ako ngayon, wala ako sa studio, pero hindi pa rin po tayo mapipigilan para po sa atin mga ipinaglalaban sa ating YouTube channel. Okay, unahin po muna natin itong impeachment laban kay Inday Sara bago yung kudita dyan sa Kongreso. Kasi nga, ang dami pong mga pinagsasabi itong mga hinayupak na mga kongresista, kagaya ni Percy Tabi at saka si Leila de Lima, pati si Ridon, tungkol sa petisyon sa Supreme Court na di umano'y hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema, pero pinapasagot po sila, no, ng 10 araw. Pero bago riyan, bago natin mapakinggan ang mga banat ni Attorney Panilo, pakinggan po muna natin ang mga iyaking ito. Narito po. Ay, diyan, ito pala. Tuloy pa rin ang impeachment proceeding sa Kamara laban kay VP Sara sa kabila ng petisyon ng PISE na ipahinto ito. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sinong inaasahan nating harap sa susunod na impeachment hearing sa Kamara? Yes, Jiggy, pinasabina na nga ng House Justice Committee itong si NBI Director Melvin Matibag at yung isa sa mga abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa. At ito po si NBI Director Matibag, pinatatawag po siya para magsumite ng mga dokumento kaugnay nga po dun sa kanilang investigasyon sa pagbanta po ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dati pong House Speaker Martin Romualdez. Samantalang, ito naman po si Attorney Powa na dating tagapagsalita at Chief of Staff ni VP Sara sa Department of Education, pinagdadala rin ng mga dokumento kaugnay nga po doon sa mga isinumite nilang liquidation reports doon po sa Commission on Audit regarding po sa confidential funds ng ahensya. Actually, ito nga po, kabilang po itong articles of sa impeachment, yung pagbabanta nga sa buhay ng Pangulo, gayon din po yung confidential funds issue. At una na rin pong pinayagan ng Manila Regional Trial Court na humarap nga po sa impeachment hearing sa susunod na linggo po yan sa House Justice Committee. Ito umunoy bagman ni VP Sara na si Ramila Madriaga. Kasulukuyan pong nakakulong ngayon itong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa po sa Taguig City. At kabilang nga po doon sa affidavit ni Madriaga na sa kanyang salaysay yung kung paano ginasta ni VP Sara at kung kani-kanino at saan napunta yung mga confidential funds. At bagay nga po na itinanggi ni VP Sara at sinabi po niyang hindi raw niya naging tauhan itong si Madriaga. At Jiggy, sa April 14 nga, sa susunod na Martes na po yan, muling gugulong ang impeachment hearing ng House Justice Committee laban sa Vice. Jiggy. At Hindi naman talaga tauhan ni Vice President Inday Sara si Madriaga.
Alam niyo po ba, mga bayarang media, kung kanino tauhan yan si Madriaga? Tauhan yan ni Trillanes at ni Laila de Lima. Yan ang maliwanag dyan, legit po. Pero kay Inday Sara, malabong malabo. Tuloy, oh. Ano ang reaksyon ng Kamara sa paghain ng petisyon ni VP Sara para ipatigil ang impeachment proceedings? Yes, Jiggy, welcome nga ng Kamara itong aksyon ng Korte Suprema na hinihingan sila ng komento dito nga sa petisyon na inihain ng kampo ng bise sa Korte Suprema. At dahil walang TRO o Temporary Restraining Order, tuloy daw yung kanilang constitutional mandate na dinggin po itong mga impeachment complaints laban sa bise. At nanindigan nga po itong si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na wala silang nilalabag na batas at naayon po sa konstitusyon at sa House rules itong ang takbo ng impeachment proceedings laban sa bise. Ganyan din po yung sentimiento ni na ML Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Narito po ang kanilang pahayag. Malaking bagay yung walang TRO na in-issue. So, the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. We are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli itong ongoing impeachment proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. We welcome this as a positive development. Tuloy ang paglalabas ng ebidensya, tuloy ang paglalabas ng katotohanan. Ang inantabingi na ito. Nang sabi niya, tuloy daw yung paglalabas ng ebidensya, tuloy daw ang paglalabas ng katotohanan. Ang problema nga po, Percy Tabi, wala po kayong ebidensya. At walang katotohanan, yung lahat ng mga akusasyon, puro mga gawa-gawa. Yan ang problema dyan. Sa inyo, ganun yung isip nyo, pero sa maraming mga tao, hindi po. Tsaka itong sinabi ni Leila de Lima na huwag makialam ang Korte Suprema dito po sa impeachment labang kay Inday Sara, isang kalukuhan ho. Yan dapat ito, madisbarto si Leila de Lima eh. Na lahat po tayo may karapatan na dumulog sa Supreme Court para naman hindi abogada itong hinayupak na ito na Leila de Lima. Para bang walang alam siya sa batas. Nagbububuhan. Ang hirap dito sa mga matatalino ay nagbububuhan. Wala pong ipinagbabawal yan. Sa ngayon, yung sinabi niya ay walang TRO ang Korte Suprema dahil pinapakomment lamang mo sila. Ito po yung mangyayari dyan. Sa ngayon, wala. Siyempre, ang Korte Suprema, kaya pinagbibigyan ang bawat kampo ng pagkakataon para sumagot at ipaliwanag yung kanilang panig. So ito na nga ho ang nangyayari ngayon. Pinapasagot kayo. Pag hindi po kayo sasagot at hindi makontento ang Korte Suprema ng sagot ninyo, panigurado, mag-issue po ng TRO ang Korte Suprema laban po sa impeachment. Kailan bang sunod na hearing ninyo? 14. So pinapasagot na kayo ngayon at magiging technical din po ho ito. What for example, hindi po sila sasagot kasi binigyan sila ng 10 araw. Tapos bigla po silang mag-hearing sa 14. Dagdag na naman na ground po ito. Malaki po ang inyong nilabag dyan sa Kamara, sa Kongreso, sa Committee on Justice dahil nagbistola kayong mga Korte Suprema, nagbistola kayong impeachment court, nagbistola kayong mga maestrado, mga hurado, mga huwis. Hindi po kayo ganun. Kayo po ay committee lamang at wala po kayong karapatan magsubpina na kahit anumang mga ebidensya o mag-present ng mga witness di umano diyan sa inyong committee. Ang trabaho po ng Committee on Justice ay i-determine lamang po kung sufficient in form, sufficient in substance, or sufficient in ground na ang naturang complaint. Pag yan ay kayo nagsubpina, lalabas yan facing expedition. Tuloy po. Sige, ayon kay Congresswoman De Lima, yung Office of the Solicitor General po yung magre-representa sa Kamara at sila rin yung magda-draft at magsusumite nga po ng komento doon nga sa mga petisyon sa Korte Suprema at kumpiyansa yung ilang mga kongresista na ibabasura ng Korte Suprema itong mga petisyon na kumikwestiyon sa gumugulong na impeachment laban sa bise. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Ito na yung pinakamaganda nga ho ngayon. Huwag na natin pakinggan si Ridon kasi wala namang kwenta yung mga sasabihin niya. Ang pakinggan na lang po natin dito itong si Attorney Panilo. Alam niyo ho ba, itong si Boji D,
ito ano muna tayo, umpisa muna tayo kay Bujidi ngayon kasi may kudita na namumuo na naman ngayon labang kay Bujidi. Ito ay tuta lamang ho ng mga Marcoses. Alam natin, taga-norte ho ito at ang nagpili sa kanya ay si Sandro Marcos. So yung impeachment po ngayon labang kay Inday Sara, kung walang basbas po yan ng palasyo at kung walang basbas ng Speaker of the House, hindi po mangyayari, wala pong impeachment na pinag-uusapan ngayon. Kaso nga lang ho, merong basbas po yan ng Malacanang, alam natin po yan, at ng Speaker of the House. May basbas kay Sandro. Ang Speaker of the House ngayon si Sandro, si Bujidi, tuta lang yan. Kaya, mainam na po itong balitang ito na papakinggan natin ngayon na mayroong kudita dito sa Kongreso laban po dito kay Bujidi. So good news po ito para sa atin. Dahil ang Speaker of the House walang desisyon. Siya lamang ay tuta at papit ng mga Marcoses. Nabalita po natin ang magiging Speaker of the House sa susunod ay si Gloria Macapagal Arroyo. Sino nga ba si Gloria Macapagal Arroyo? Si Gloria may bilang din po yan, lakas po yan lakas CMD. Lakas po yan, pero Duterte supporters po yan. So musuporta po yan kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang maliwanag dyan. So may bilang si Gloria Macapagal Arroyo na mga kongresistang boboto sa kanya na magiging next Speaker of the House. Ito po ngayon yung usap-usapan sa Kongreso. Narito po, pakinggan natin ang balitang ito. May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Nakakamuti no, antindi ng headlines ng bilyonaryo, no? Magkakaroon daw ng kudeta at papalit si Gloria Macapagal Arroyo para isalba si Vice President Inday Sara Duterte. Gumagawa talaga, kinukulayan talaga nila yung balita, no? Ano ba yung magbalita ka na lang na merong kudeta? Dagdag mo talaga, i-connect talaga sa mga Duterte. Sa bagay kasi, Gloria Macapagal Arroyo, gaya ng sinabi ko kanina, talagang Duterte supporters yan. Hindi kung gano'n ang mangyayari, hindi goods. O panalo tayo dito. Kuhin natin. No? Nakabante. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda ang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na Noy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman, ang manalo ang unity team, ay puporma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Boji D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Erge Erice sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabugado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi na bago ang usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Previously, merong ganyan, di ba? And openly, yung may isang party from the majority nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled nung release ng BBM yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung pagpapalit man ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker
ibig sabihin, yung may numero ng mayorya, generally, ay yung may basbas ng presidente. Ngayon, kung mapamitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang nito na lame duck na talaga ang nakaupo sa Malacanang. Hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinatnan nito. Okay, yan yung magiging advantage po pabor kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero hindi ko lang maintindihan itong sinabi ng Billionaire News na nahuli daw si Vice President Inday Sara at si Gloria Macapagal Arroyo sa pag-uusap na ikudita itong si Bujidi. Saan nahuli? Paano nahuli? At sinong nakahuli? Utang ina, baka may bumato sa kanila ng impormasyon na hindi tama. Pero kung totoo man ho itong magkaroon ng kudita at papalitan si Bujidi ni Gloria Macapagal Arroyo, patay. Ang daming mangyayaring hindi maganda laban sa gobyernong Marcos. Unang-una, yung impeachment laban kay Inday Sara, automatic yan, bukya yan. Tama yung sinasabi ni Atty. Panilo bago natin siya pagsalitain. Maguging bukya. Kahit nasabihin na natin, gaya ng sinabi ng reporter, na walang kakayahan ipahinto, pero may kakayahan siya mag-impluwensya ng boto at mangangalap ng suporta sa ibang kongresista. Kasi Speaker of the House siya eh. So, mas maraming mga kongresista na hindi susuporta dito sa impeachment labang kay Inday Sara. Yan yung iisipin dyan. At lakas si MD itong si Gloria, maraming kongresista na pwedeng susuporta sa kanya. Pero ika nga, dadaan sa butas ng karayom kasi tradisyon po talaga dyan sa kongreso eh, na kung walang basbas ang presidente na magpalit ng speakership, walang mangyayaring botohan, hindi ka talaga makakuha ng sapat na boto. Pero mukhang iba ang sitwasyon ngayon under Marcos admin. Kasi si Bongbong Marcos, weak leader siya, hindi siya masyadong malakas na leader. Wala siyang masyadong impluwensya sa mga politiko. At papalapit na rin po ang eleksyon 2028 at lalo na meron recently na survey sa presidential election preference na nangunguna si Vice President Inday Sara, mga almost 40% ang nakuha niyang rating. Ang nakasunod ay mababa na 15% na lamang si Tulfo. So mag-iisip ngayon yung mga kongresista. Siyempre kung ako kongresista, kung ako politiko, titingnan ko po yung galaw dyan sa kongreso. Eh kung tinutulak ngayon si Gloria Macapagal Arroyo at sabihin na lang natin ang nagtutulak ay si Vice President Inday Sara na mas makapangyarihan ngayon kumpara kay Bongbong Marcos at mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan, mukhang tama nga ho si Tinyo, magiging limdak president dito si Bongbong Marcos. Dahil presidente siya at walang baspas na magpalit ng liderato sa kongreso at biglang napalitan si Bujidi, ibig sabihin, powerless si Bongbong Marcos at hindi na po pinapaniwalaan ng mga kongresista dyan sa kongreso. At ang pinapaniwalaan lalabas, si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi natin alam. Malay natin, bukas ngayon, magpapalit na ho ng Speaker of the House at pabor po yan sa kampo ni Vice President Inday Sara Duterte at lalong mabubukya ang mga kongresista na nagtutulak ng impeachment laban kay Inday Sara. Pakinggan po natin si Atty. Paulo Panilo sa kanyang buwelta laban po dito sa mga buwaya, lalo na kay Percy Tabi, Laila de Lima, tumanggap ng malita, at si, sino yung animal? Cookie, Cookie. Pakinggan natin si Paulo Panilo na sabi sa kanya, mabubukya na naman itong mga buwayang ito. Narito. Matapos pong magpasaklolo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, kaugnay nga dito sa kini-question niyang impeachment,
kaliwat kanan po yung mga pagtuligsa na inihayag, lalo na yung mga nasa Kamara. Mali po ba na dumulog sa Korte Suprema? Parang ganun yung sinasabi pa nila na tumatakas ang Vice Presidente. Pero para sa pangkalahatan, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, mali po ba ang pagdulog kung kini-question mo yung isang procedure na naniniwala ka na may mali doon? Siyempre hindi. Karapatan niya ng bawat Pilipino, karapatan niya ng bawat tao, kahit hindi Pilipino, na dumulog sa korte. Dumulog sa Korte Suprema pag may pang-aabuso na nangyayari. In fact, yung mga tumutuligsa sa kanya, madalas nga tumakbo yan sa Supreme Court. Correct. Diba? Na mag-file ng kung ano-anong petisyon. So, ayun, tingin ko hypocritical, number one. Tapos, number two, sabi ko nga, kasalanan nila yan eh. Kasi pwede namang naiwasan yan kung lumalaban sila ng patas. Hindi naman tinatakbuhan ni VP Sara itong laban na ito. Kundi, ginagamit niya lang yung binibigay sa kanya ng kalaban. So, bakit ko, kung ako si VP Sara, ang iniisip ko, bakit ko kailangan pagdaanan itong isang proseso na aapihin ako kung pwede ko namang ipakita sa Korte Suprema na labag ito sa batas. Correct. So kumbaga, I'm just using what you're giving me. You're supplying me with ammunition to defeat you. Wala pa akong ginagawa, talo ka na kasi inaabuso mo yung proseso. Ibig sabihin, para sa akin, diba, sila yung takot kasi takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya nila ginagawa ito. Agree ako dito sa iyo, Attorney Paulo Panilo. Kasi nga ang sabi nila, tumatakbo si Inday Sara, no? Kapag ang BP gipit sa Supreme Court, kumakapit. Alangan naman, hindi ka pupunta sa Supreme Court. Nakita ng Vice Presidente na hindi kayo lumalaban ng patas. At gumagawa ho kayo ng mga drama para ikapahamak ni Vice President Inday Sara. Tandaan po natin, si Vice President Inday Sara ay isang abogada. Alam niya ang batas. So tama dito si Attorney Paulo. Itong sila ni Laila de Lima, Persitabe, Ridon, ang takot. Kasi hindi kayo lumalaban ng patas. Mantakin mo, magkanda kayo dyan ng mini trial. Magtatawag kayo ng mga witness, kagaya ni, sino yun? Si Madriaga na hindi naman din credible. Tapos magsabina kayo ng kung ano-anong mga dokumento. Kagaya ng kung sino-sinong mga Poncio Pilato na sinusubina ho ninyo. Sa NBI, putang nila, lumalabas nga sila ang korte. Sandamakmak yung pinasubina nila. Tingnan nyo po Ilan po yung mga personalidad na pinasumpina nila kasama si Madriaga? Ito ba Cynthia Pantunal? Ito po yung sa nagnotaryo sa affidavit ni Madriaga. Tapos ito rin po si chairman ng SIC. Pinapatawag din na anong kinalaman dyan kay Inday Sara? Gloria Camura. Sino ba itong mga to? Sa DepEd. Sino ba to? Boyeng Remulla. Dinis Mapa, Charlito Mendoza, Attorney Matibag, Huwa. Mga siyam yung kanilang pinapusubpina Pag tiningnan po natin, ito ay maliwanag na paglabag na ho sa saligang batas. Dahil ayon po sa Constitution, 1987 Constitution, lalo na po dito sa impeachment, ang tanging makapagsubpina lang ho ng mga dokumento ay impeachment court lang, korte lang Hindi po pwedeng magsubpi ng Committee on Justice kasi hindi nila trabaho yan Yan ay mini-trial na ho. Isa yan sa mga complaint ni Vice President Inday Sara sa Supreme Court na ginagawa pa rin ho hanggang ngayon ng Committee on Justice. Ito nakita ni Inday Sara na ito ay paglabag. Alangan naman hindi ho pupunta si Vice President Inday Sara sa Supreme Court upang ireklamo yung grave abuse of discretion ng sobra-sobrang pang-aabuso ng mga kongresistang ito. Tama si Attorney Panilo. Kayo ang takot dahil ayaw ninyo lumalaban ng patas. Mantakin mo, pag ipapatawag tong mga to, yung abogado ni kagaya si Puwa, pinapatawag,
Ang abogado ni Vice President Inday Sara, pag mag-attend sa hearing, hindi naman po pwede mag-cross-examine. Sino lang po ang po pwedeng magtanong sa mga animal na yan na pinapatawag ng Committee on Justice? Sila lang din. Mga buhaya, malang malitagang daan sa Kongreso, kaya useless. Kung lumalaban lang ang patas, mas maganda. Tuloy, attorney. Po, at itong maaring magiging desisyon, hakbang na ito ng pangalawang Pangulo at ang magiging desisyon ng Korte Suprema, hindi po ba makakatulong din po ito sa Kamara? Lalo na Correct. doon sa pag-formulate nila sa hinaharap po mayroong desisyon niya itong Korte Suprema kaugnay sa magiging rules of procedure nila sa impeachment na dapat din ayon sa Constitution, attorney? Dapat nga nung nung binasura na nung Supreme Court yung unang impeachment, ginamit nila yung pagkakataon na yun na ayusin yung rules nila. At yun nga, siguraduhin na walang masasabi kung sino man ang subject ng impeachment doon sa proseso. Pero yun nga sinasayang na nila yung oras natin dito sa impeachment na to dahil wala kang ebidensya bukod pa doon sa mas marami tayong problemang kinakaharap. Sana yun ang sinusolusyonan nila. 'Di ba? Pero ginamit pa nilang Impeachment. ginamit pa nilang rason yung Supreme Court decision daw nung nakaraan na binibigyan daw nila ng due process si VP Sara, pero klaro naman na walang due process na nangyayari dito. Sabi ni Congresswoman Luistro noon that they will be fair, they will not prejudge. Pero dun sa first hearing, anong nakita natin? Bago pa magsimula yung hearing, si Congresswoman Laila De Lima, si Congressman Chel Jokno, tsaka si Congressman Percy, merong hawak na Mary Grace Piato. So anong klaseng fair and not prejudged proceedings ang aasahan mo sa ganong klaseng mga miyembro ng Committee on Justice? Tsaka para pang yung nilalagyan ng kulay na nagpasaklolo daw sa SC, baka inakala na Saras Court ang Ayun Korte na. Suprema na sabi nyo nga po, sila nga rin dumudulog din sa Korte Suprema kung meron po mga pag-question din, attorney. Para sa akin, inisip ko, alam ko, Admar, tatanungin mo yan pero iniisip ko ano isasagot natin doon. Pero hindi kasi, it doesn't deserve a comment yung Sarah's Court. Diba? Napakababaw na komento galing sa isang mambabatas. Alam naman niya na karapatan ng bawat tao na dumulog sa Korte Suprema. Ang dapat iniisip nila is bakit siya nag-file, 'di ba? Harapin na lang nila yung reklamo. Yun ang dapat dito. Harapin na lang nila yung reklamo kasi kung nasa tama sila, edi papanigan sila ng Korte Suprema. Ganun lang kasimple 'yon. Sagutin nila yung petition, Inday Sara. Meron 10 araw sila para sumagot. Pag hindi po sila sumagot, iiyak na naman sila. Yan na nga po ang mahirap dyan 'Di ba pinuna na sila ng Supreme Court nung unang impeachment laban sa kanila, naayusin nyo yung proseso ho ninyo. Kailangan bigyan nyo ng patas itong nirereklamo, itong inaakusahan ho ninyo. Hindi ho po pwede na i-prejudge. Kailangan meron pa rin tayong presumption of innocence. Lalo na ho ito, impeachment po ito, sagrado po itong impeachment na ito, na yung ini-impeach mo ay pangalawang Pangulo, pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa ating bansa. At merong botong 32 million, binuto po yan ng taong bayan. Hindi po pwedeng gaguhin lang yung proseso sa impeachment. Hindi po pwede gumagawa kayo ng mga sariling rules ninyo, bagong rules na hindi naman po yan ang rules na sinasabi ng ating batas, ng ating konstitusyon. Ngayon, nakitaan kayo ng butas. Nakitaan kayo ng irregularidad sa inyong pinanggagawa, ang konstitusyonal. Napuna kayo, ngayon magsiiyak-iyak kayo. Hindi ganun.
Kasi nakapagtataka naman itong isang kongresista ay abogada ho ito. Alam nila ang batas. Pero bakit ay pinupuna ho nila ang Korte Suprema na wag nang makialam itong si Leila de Lima? Hindi ho po pwedeng ganun. Dapat ito sampahan ng disbarment case itong si Leila de Lima na walang ginawa kundi batikusin ang Supreme Court. Anak ng kagwang, dapat ito ipakulong uli, ito ibalik muli ito sa kulungan. Tuloy, pakinggan natin uli si Attorney Paulo. Pero yun nga, sa akin, kung pinaghandaan nila itong mabuti, gusto talaga nilang tuluyan si VP Sara, ayaw nilang tumakbo siya sa 2028. Sana pinaghandaan na lang nila ng mabuti. Pero ang problema kasi, dyan sa mga kalaban sa politika ni VP Sara, kahit sila, hindi sila, ang pananaw ko dyan is, kahit sila, may sarili-sarili silang agenda, they don't trust each other also. So, naalala ko si Kiko Aquino D. Nag-file siya agad ng Impeachment. ng impeachment complaint bago pa man maumbos Mapasok. yung 1-year period. Tapos nung in-interview siya, sabi niya kasi baka maunahan kami ng ibang kampo. So ganun yung pag-iisip Imbis na ayusin na lang nila yung proseso kasi napahiya na kayo sa Supreme Court, ngayon minadali nyo na naman, tapos ngayon gagamitin niyo aabusuhin niyo yung mga kapangyarihan ng Kongreso para makuha yung gusto nyo. Pagka ganon, talagang mapipilitan yung si VP Sara na tumakbo sa Supreme Court para para mapakita sa Korte Suprema na inaabuso na naman nila yung kapangyarihan nila. Opo. Sa tingin niyo po, Kasi nga, si Bojide, marumi masyado yung pag-iisip. Ang iniisip nila, baka may gagaya sa ginawa na impeachment labang kay Bongbong Marcos. Na inunahan na po sila ni Atty. Topacio na magsampa ng impeachment labang kay Bongbong Marcos para masira yung 1-year bar rule, di ba ho? Yun ang ginawa kay Bongbong Marcos, di ba? May unang nagsampa ng impeachment. Tapos merong sumunod. Tapos na yung 1-year bar rule. At nung nagsampa sila Topacio, hindi tinanggap. Ang problema nga lang, dahil ang sabi ng Korte Suprema, February 6, pwede kayo magsampa. Si Bojid, Kiko D, nagsampa ay February 2. Kaya sa poll, sa 1-year bar rule na naman itong mga animal na to. Tuloy. yung ibinabato nila na pagtuligsa sa pangalawang Pangulo nang dumulog siya sa Korte Suprema na kesyo, sabi pa nga dito ni Congressman Sendanya, ang Vice President nag-impeach sa Supreme Court talaga kumakapit. Tapos sabi pa dito ni Leila de Lima, yung kanina nabanggit ko, akala siguro nila yung SCI Sara's Court na pwede nilang laging takbuhan para pagtakpan ng kadawagan at pagtakas sa pananagutan. At iba pang mga pagtuligsa. Kabaliktaran po ang talagang senaryo. Sila talaga yung parang natatakot ng dumulog kasi nga alam nila na may mali silang nagawa. Maaring ganyan ba at hindi ang pangalawang Pangulo po ang yun nga, yung kanilang mga ipinupuna dito sa pangalawang Pangulo? At saka may history Admar, may history. Yung Supreme Court na mismo nagsabi na inabuso nila yung proseso doon sa unang impeachment. So, yung mga pangungutya na kumakapit sa Supreme Court, nasa tama si VP Sara ang Supreme Court na mismo nagsabi na tama siya. Mali ang Kongreso. So, yun ang dapat kutyain yung mga kongresista na napagalitan na nga, tuloy-tuloy lang ang pang-aabuso sa proseso. Now ngayon, doon sa Ang tawag sa kanila, mga abusado. 'Di ba? Sinabi na nga bawal ginagawa mo pa rin. Sinabi na nga umayos kayo, hindi pa rin kayo umayos. So ang tawag doon, mga abusado. Tama diyan. Tuloy yung mga petitioner na kumu-question dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo led by Attorney Israelito Torion,
Meron pong naging komento si Congressman Terry Redon dito na hindi daw papanigan dahil wala daw legal personality. Pero dito ba sa naging hakbang ngayon ng Korte Suprema sa tingin ninyo? Kasi kinonsolidate yung reklamo ni Attorney Israelito Torion and Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin kinikilala nito. And yung una pa palang yung unang pag-question din sa impeachment, tinanggap din ng Korte Suprema yung petition, Attorney. Tingin ko papayagan din yung petition. Kumbaga, i-entertain ng Supreme Court itong petition ni Attorney Torion kasi although wala siyang personal na standing, case of national interest. So as a taxpayer, may karapatan kang questionin tong hakbang ng Kongreso. So nung unang impeachment, sa pagkakatanda ko, itong ang si Attorney Torion ay nag-file din ng petition at Correct. in-entertain naman. So tingin ko pati dito entertain din. Attorney, dito naman tayo sa pagpapatawag kay Madriaga kung saan Dito muna tayo doon kay Attorney Torion. Alam nyo ho, kahit sinong citizen ng Republic of the Philippines, Republika ng Pilipinas, ay meron pong karapatan magreklamo at dumulong sa Supreme Court. But for example, ako, abogado ako, pero hindi ako kasali sa legal team ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero may nakita akong paglabag na ginawa ng Kongreso, ng Committee on Justice. Pwede po ako magpetisyon at magreklamo sa Supreme Court at hindi po yan ipinagbabawal sa saligang batas. Dahil taxpayer ka, Pilipino ka, so may karapatan ka. Kasi hindi po pwedeng sabihin, ay, wala yan kasi walang stand, hindi kasama sa defense team. So normally, ang karamihan po talaga ng mga abogado, lalo na po pag sa tingin po nila ay hindi ho maganda ang nagiging proseso diyan sa Kongreso at lalo na pag may political affiliate ang naturang abogado kahit hindi ka naman kasama sa legal team ay nagsasampa po talaga sila ng petisyon diyan sa Korte Suprema. Yan po ang maliwanag. Kaya ang sabi po ni Attorney Paulo Panilo, anak ng kagwang, mabubukya muli kayo ngayon. Ito, pakinggan natin. Inabuso niyo yung proseso, yuriurakan niyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpaapian, 'di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, na bokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na inabuso nila yung proseso doon sa impeachment last year. Ngayon, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon, imbis na ayusin nila yung proseso, gawin nila ng patas yung impeachment proceedings, umabuso na naman sila. So hindi mo rin sasabihan itong kampo ni VP Sara, bakit kayo tumakbo na naman sa Supreme Court? Kasalanan nyo yan eh. Kung inayos nyo yung proseso, di sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero inabuso nyo yung proseso, yuriurakan nyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpaapian, 'di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. So gawa-gawa niyan, kasalanan niya ng House Justice Committee kung bakit merong petition sa Supreme Court. Yari, bukya na naman kayong mga hinayupak kayo. Bukya na naman dito si Percy Tabi. Yan talaga ang mangyayari diyan. Kasi nga, siyempre, kinurik na nga kayo, 'di ba? Sabi, itama nyo, mali 'yan. Kaya diniklara ng unconstitutional yung articles of impeachment last year, nung una ninyong attempt na tanggalin si Vice President Inday Sara, inakitaan kayo ng butas. Dapat tinama nyo. Kaninong kasalanan ngayon kung bakit si Vice President Inday Sara ay dumulog sa Supreme Court? Hindi po kasalanan ni Vice President Inday Sara, kasalanan ninyo yan. Kasi mga abusado kayo dyan sa Kongreso. Grave abuse of discretion, kasama yan sa petition. At umaasta kayong korte, impeachment court. Umaasta kayong mga judge dyan. Hindi po yan po pwede. Committee on Justice lang kayo. Ang tungkulin ninyo, hindi kayo magkakandak ng mini trial.
tungkulin lamang ninyo to determine kung sufficient in form, sufficient in substance, or sufficiency ground ang naturang reklamo kay Vice President Inday Sara. Hindi. Kayo pang naghahanap ng ebidensya. Bakit po ninyo diniklara na sufficient in ground ang impeachment labang kay Inday Sara? Wala naman pala kayong ebidensya. Kung ako naman abogado, pagkakasuhan ko kayong lahat diyan sa Kongreso dahil minikos-mikos po ninyo yung impeachment proceedings at talagang bias, double standard yung ginagawa ho ninyo at ipapakulong ko kayo kung ako abogado. Kaso nga lang ho, alam naman natin na wala talagang mangyayari dyan sa impeachment. Pero bakit ipinilit po nila magtawag si Madriaga kahit yung kredibilidad ay zero, hindi pinapaniwalaan, isipin mo convicted po yan eh. Na-convict yan na si Madriaga sa kidnap or ransom, di ba? Ngayon, gawing star witness dyan sa Kongreso, anak ng kagwang mga kriminal pinaniniwalaan, niluloko tayo. Ang purpose lamang nila dyan ay sirain si Vice President Inday Sara. Ganun pa rin yan. Diversionary tactics, laban sa flood control, sa korupsyon, black propaganda, laban kay Inday Sara, baka sakaling may maniwala sa kanila. Pero wala na ho eh. Tapos na po ang eleksyon. Sabi po ni Atty. Jimmy Bundok, anong sabi ni Atty. Jimmy Bundok? Ayan o, 803 days na lamang at Pangulo na natin si Ma'am Sara Duterte po. Tangina, sakit ng ulo ng mga bubunista dito. Yan ang totoo. Pinipigilan nyo yung ali, pinipigilan nyo na hindi makatakbo. Ay putang ina, masyado kayong takot. Kung malakas ang loob ninyo na sira na si Inday Sara, subukan nyo patakbuhin sa 2028. Lumabang kayo ng patas. Pero gano'n na nga ho eh. Kaya nga ho nagkaroon sila ng impeachment dahil si Inday Sara sure win na eh. Galing din mismo kay Risa Ontiveros na si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Kaya ngayon ang mga kongresista overtime na ho sa paninira kay Vice President Inday Sara at gusto na nilang ma-impeach. Galingan lang po ninyo dahil pag hindi po kayo nagtagumpay, panigurado, laglag kayo sa kangkungan, magsiiyakan kayong mga kawatan at ikukulong kayo ni Vice President Inday Sara Duterte. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
yan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.